magandang umaga. Umaga pa din naman. Non-stop tayo sa trabaho, hanap buhay kahit sa kalsada, mga kamoto. Anyway, sagutin ko na lang yung post ni Senator JB Ejercito. Kasi nakablock po ako sa kanya. Until now, nakablock po ako sa kanya. And may mga nagsasend lang po sa akin ng screenshot kung paano siya sumagot. Senator, kasi naman, wag mo nang i-block yung page ko na Where to Go PH. Ako po nagtatanong lamang. Objective lang po tayo. Alam nyo kamoto, dinidepensa po ni Senator JB Ejercito na ito po ay hindi daw discriminatory at ito daw pong pumasang batas ay alibay lamang daw po. Pero kung babasahin nyo po kasi yung batas, exclusive for motorcycle lang po ito. Paano hindi magiging discriminatory yon? Motor nga lang. Alam nyo, Senator JB, simulat sa poll way back 2019, nung tumalima yung mga motorcycle riders na maliliit dyan, malamang number 1 silang tatamaan yan, doble-doble plaka na yan Pero in fairness naman ngayon, Senator, maraming salamat pa din kasi hindi na nga siya doble plaka, single plate. Pero ang focus kasi nung iba na ang usapin dito is yung issue ng doble plaka. Ang usapin po dito, kamoto, yung issue na nakapaloob dun sa nilalaman ng batas. Kaya maraming umalma. At ang sigaw po noon sa White Plains way back 2019 ay hindi kami kriminal. Paano ho natin nasabi na hindi kami kriminal? Bakit ang focus ng batas na to is for motorcycle riders only? Alam naman ho natin na dito, sa nangyayari sa araw-araw, sa bawat checkpoint, hindi naman na may kakaila na motorsiklo lang ho yun laging pinupuna. Tama po ba, Senator? Kasi Senator, baka ho, kaya sinang-ayunan nyo yung batas na yan, hindi nyo ho nararanasan yung pang-aabuso nung mga tiwali at abusado sa posisyon doon sa mga maliliit na motorista. Hindi nyo kasiguro, kasi sa bagay, ako ba naman anak ako ng presidente, hindi naman ako namamasada, hindi naman ako nagmo-motorcycle taxi, hindi naman ako nagfo-food delivery or kung ano pa man application yan. Kaya siguro nakakagawa sila ng batas na to. Pero kami ho, bilang riders, drivers, alam na alam po namin yan. Malaki po ang diskriminasyon pagdating sa motorsiklo. Tignan nyo pa lang, Senator JB, yung checkpoint. Tignan nyo pa lang yun. Ewan ko kung alam nyo ho yung totoong nangyayari doon sa labas. Tapos gumawa pa kayo ng discriminatory na batas. Ang sinasabi ho sa batas na ito, napapanagutin yung mga kriminal, mag-aano ng plaka. Hindi naman po kung tutuusin, yung batas na yan, isusolusyon, mababawasan yung kriminalidad Alam nyo ho kung ano yung tama. Kahit wala yung batas na yan, yung pulis po natin, kailangan po natin ng police visibility o kaya lahat ng kanto kung talagang desidido ang kapulisan natin, ang gobyerno natin na maubos at masawatay ang mga kriminal, lagyan nyo bawat kanto, bawat poste ng kamera. Kung ang problema nyo paghuli lamang, kasi humahanap lang ho kayo ng ibubunton doon sa mga maliliit na riders. Siyempre, totoong usapan na lang din, nakakita ba kayo ng pinaparang big bike? Kahit nga hindi sumusunod sa batas, tad-tad ng ilaw. Pinapara ba sila? Hindi. Nakakita ba kayo ng pinaparang sasakyan? Recently na lang, nung binatikos ni Colonel Busita ang hindi pantay o pagpapatupad ng batas na yan. Kaya nga ho, nakakalungkot, Senator JB, kahit gawin nyo yung batas na yan, kung hindi gagawin nung kinauukulan yung trabaho nila, paano mo mahuhuli yung kriminal? In short, inilipat nyo lang yung burden doon sa mga maliliit nating riders na maaapektuhan. At Senator JB, alam po namin sa baba ang kalakaran ng pang-aabuso at katiwalian ng iba nating opisyal. Ngayon, yung batas na yan, binigyan nyo lang ho ng armas itong mga tiwali at abusado. Totoo ho. O ngayon, may batas na ganyan, hindi rin naman gagawin ng pulis yung kanilang trabaho. Ano mangyayari? Mahulin yung kriminal? Hindi. Siyempre hindi. Paano nyo mahuhuli?
kung hindi sila kikilos. Kung ako sa inyo, lagyan nyo ng camera bawat kanto, bawat poste, monitor nyo kahit wala yung batas na yan, kung ginagawa lang ng kapulisan yung trabaho nila, tapos tayo. At isa pa, bakit nagkaroon ng 11235? Noon ay 11235 na, ngayon ay amended na sa 12209. Kasi po, ang dahilan po nila, kaya sila gumawa ng batas na yan dahil dumadami daw ang kriminalidad gamit ang motorsiklo. Okay, given. Sino may kasalanan doon? Kami ba? O kayo? Kasi alam ko ang PNP to serve and protect. Ngayon, kung gagawa nyo ng doble plaka, ano pang silbi ng LTO? Eh di ba kaya nga nagkandaleche-leche yan at nabuo yung batas na yan dahil sa kakulangan mismo ng LTO na mag-provide ng plaka, sablay, dinoble nyo pa. Senator JB, wag nyong lituhin yung publiko na itong doble plaka na to ay ginawa lang isa ngayon. Magpapasalamat pa po ba kami sa inyo? Eh di ba inamin nyo noon na isa kayo sa pumirma ng batas na yan at sinabi nyo rin na hindi nyo nabasa at nung pumutok na, dun nyo lang naisip na ay, kasalanan namin yun, kayo yung senator, kayo yung gumagawa ng batas, hindi nyo alam kung ano yung batas na pinipirmahan ninyo. Ever since Senator JB, way back 2019, simula nung ginawa nyo o ginawa ni Senator Dick Gordon at pinirmahan mo yung batas na yan, wala kaming kinalaman dyan. Kayo ang gumawa niyan. Kaya Senator JB, wag ka hong mag-iinasta na ikaw ang superhero naming maliliit na motorista. Dahil alam ho namin ang kalakaran na mga malalaking tao, hindi yan sinisita sa checkpoint. Mga nakasasakyan, hindi yan sinisita sa checkpoint. Tanging maliliit lamang. Bakit ho? Dahil kami ho ba yung mas marami at mas madali kaming gatasan? Ang problema nyo sa kriminalidad, wag nyong isisi sa taong bayan ang pagkukulang nyo. Kasi kung ako, talaga, hindi ako matalino, hindi ako kasing talino ng mga senador na nakaupo dyan, pero siguro yung ibang kriminal mas matalino pa sa inyo. Sinong kriminal nga naman ang gagamit ng sarili niyang plaka? Hanggat maaari magtatago yan. Kaya dun sa batas nyo, wag nyo hong ibunton dun sa maliliit. Wala hong magagawa yung batas nyo kung hindi, ang sa nakikita ko opinion ko, kung hindi pwedeng magamit sa pang-aabuso. Pakalating nyo yung pulis nyo 24 oras. Tignan ko kung may mga magtangka pa dyan. Wala kasi tayong police visibility. Panahon ni PRRD, kaya palang gawin na ang police rumoronda may checkpoint nung panahon ng pandemic. Bakit ngayon hindi gawin? Ba't hindi iyan yung sinuggest nyo? Alam nyo sablay yung LTO, hindi nyo pinuna. Gumawa kayo ng batas na ganyan. Alam nyo may pagkukulang at ang di-implement yan PNP, gumawa pa kayo ng batas na yan. Basahin nyo Senator JB at saka kayo Senator JB i-post nyo ng buo yung batas na ginawa nyo, yung inamyendahan nyo, kasi dapat proud kayo dyan. Pero bakit ganito? Kami mismo pa ang naghahanap ng source kung ano yung nilalaman ng batas na yon. Tapos kami pa nagpo-post. Bakit first page at last page lang yung pinost mo? Bakit hindi mo kayang i-post yung kabuuan? Para wala tayong pinag-uusapan, para makita ng publiko. Hindi mo kami Senator JB mapapaikot sa ganyan. Huwag nating gawing mangmang ang mga Pilipino na ito lang yung issue, ganito, ganyan lang. Ipakita mo, kahit English yan, may Google Translate, i-translate nila doon, maiintindihan nila yan. Yun lang ho. Ngayon ho, wag nag-iinasta kayo, parang ho nag-iinasta pa kayo na tama naman, na pag-usapan ho natin na babaguhin nyo yung batas. Tatanggalin nyo yung doble plaka, at the same time, may babaguhin pa kayo doon. Pero nandun pa rin yung kulong Bakit? Kami lang ba mga rider ang tingin nyo kriminal? Gumagawa ba? Kumbaga yung mga sasakyan ba, 4 wheels, exempted ba sila sa paggawa ng masama? Ang kriminal kahit saan mo ilagay yan Kahit ang kriminal hindi gumamit ng motor, kahit ang kriminal hindi gumamit ng sasakyan, kapag yan papatay yan. Paano yan, Senator JB? Paano ho yun? Yun lang naman yung pinupunto ko dito. Ilabas niyo yung kabuuan ng batas, doon nyo malalaman kung ano
yung magiging feedback ng taong bayan. Mostly naman tatamaan ito riders eh. Ganun ang gawin nyo, huwag nyo hong itinatago. Kasi yung mga marurunong dyan, lalabas yan. Kung i-questionin talaga yan. Ano ba yung meron sa batas na yun? Kasi nga ho, yung batas na yan, kilala yan bilang doble plaka law. O tinatawag na Motorcycle Crime Prevention Act. Tapos sasabihin nyo sa akin, sa amin, na kung i-question namin yan, na gumagawa lang kami ng alibay, na gumagawa ng issue. Ever since issue yan 2025 na ngayon, 2019 pa yan. Senator, wag ho kayo magpanggap na superhero. Dahil hindi uubra yan. May social media ngayon. Alam ng taong bayan. Nakamonitor ho kami. Ay, babasa muna ako ng comment. Hello, shout out kay Ninong Ramos. O ito, basahin po natin yung comment ng iba. Sabi niya, Oliver Galilan, rally na naman ito. And tingin ko, brother, hindi naman natin kinakailangan na mag-rally. Ako ha, ayoko na makadagdag sa daloy ng trapiko na makaabala. Pero sa akin lang, maparating lang natin dito sa social media. That's okay. Bahala na kayo kung i-share nyo, kung maliwanagan kayo. Pero alam na natin sa susunod na darating na eleksyon kung sino yung hindi natin dapat iboto. Hindi kasi nakakapogi yan, Senator JB, sa totoo lang. Malamang malaking rally na naman at magaganap sa riding community. Sorry, pero marami magagalit, pero hindi ako sasang-ayon. Huwag na tayo mag-rally. Huwag na nating dama yung ibang tao na nagtatrabaho lang din ng marangal sa mag-cause ng traffic. Pero kayo ho, nasa sa inyo ho yun. Pero ako, hindi ko siya niengganyo. Maraming salamat po ha. Ito, magbabasa ako ng comment dito ha. Magbabasa ako ng comment. Ito nga dahil nakablock nga ako doon kay Senator JB, may nagpapasa sa akin ng screenshot. Nag-comment doon sa post ko na may nag-repost na iba't ibang page. Huwag natin guluhin ang issue. Mahalaga ay naipasa ito para sa riding community. Ay, magpapasalamat po ba kami? Kung tutuusin nga, kung hindi nyo ginising yan, hindi nga, imagine ha, inaamyandahan nyo ngayon, way back 2019, tapos naging, I think 2022, naging batas siya. Ngayon, hindi siya ma-implement. Alam nyo kung bakit? Hindi magawa ng IRR yan, o Implementing Rules and Regulation, kasi nga sablay. Tapos ngayon, pinukpok ni Senator JB, pasok. Ngayon, intayin nating Implementing Rules and Regulation. Ano pa to, kumbaga, retroactive pa to, hindi pa to, kasi wala pang IRR. Ang mahalaga na ipasa, kami pa magpapasalamat. Kahit na mawala nga yung batas niyan, kung ginagawa ng pulis yung trabaho nila, wala tayong problema. Pera lang, kita naman Senator, pag naabuso na kayo, baka maintindihan niyo ako, pero malabo ho kayong maabuso, anak ho kayo ng presidente. Kaya po, huwag niyo na pong pilit na idinidikit. Magkaiba ho ang likuhan ng siguro ng mga pobre na katulad ko kumpara ho sa inyo na may posisyon na. Hindi nyo kami madadali dyan. Alam namin ang kalakaran at sistema sa labas. Sabi, pati ba naman krimen gusto pa rin konsintihin? Ilagay natin sa lugar ang lahat. Kayo ang maglagay ng lugar sa lahat. Dahil kayo ang mambabatas kinukonsinti ba natin yung krimen dito? Senator, hindi mo kami mapapaikot sa kanya. Galit nga kami sa krimen Ang punto dito, kahit wala yung batas na yan, pag ginawa ng pulis ang trabaho nila, mahuhuli. Ngayon, yung kakulangan sa plaka at walang plaka, kanino yon? Sa amin pa ba? Kami nga ang panaygawa ng paraan. Kung tutuusin nga lang, Senator JB, yung plaka ho ngayon, ang hinang klase, nababakbak yung pintura, magtanong kayo. Huwag kayo yung puro plain lang. Maghanap kayo ng resource person, i-verify nyo, dun nyo malalaman o personal nyong gawin mismo sa motor nyo. Asa may nag-comment pa dito, Senator JB, ilatag nyo po kasi lahat. Isa ka din pong rider tulad namin, karapatan din namin malaman yung katotohanan. Yan ang pinupunto namin doon. Ilatag mo, Senator JB, huwag kang matakot. Kaya lang ang nangyayari, gusto mo surprise. Tapos ang focus ng iba, dinadali nyo na, hindi, doble plaka lang yan. Hindi po, kamoto, maraming nakapaloob sa batas na yan. Ang panigurado ko, hindi sasang-ayunan ng marami.
bukod sa discriminatory to, alam nyo, kung kasama pa ang mga sasakyan dito at yan, kung lahatan, ba't ating questionin yun? Maganda yun para sa lahat. Ba't motor lang nakikita nyo? Kaya nga, Senator JB, rider ka ba talaga? May mga ano ditong tanong na nakakatuwa din. Sabi ni Joel, first name na lang, maraming Joel paano kung nag-long ride po kayo tapos mahulog po nang di nyo alam tapos may checkpoint, kulong na po ba agad yun? Di naman po kasi maniniwala yung pulis kung nahulog ba talaga. Exactly, may ganyang senaryo. Yun pinost ko din, ganyan din, nilukot pa nga o dahil sa batas na yan, isa lang masasabi ko sa inyo, pag yan ano na, kumbaga proactive na, maganda na lang kayo ng multa, malinaw diyang kulong, maganda kayo ng pampiyansa. Pero aminin natin to may makukulong ba dyan na big time? Pagpalagay natin big bike, walang plaka, makukulong yun, hindi? Hindi. Kung ako ang police, pagpalagay natin, pagpalagay lang naman natin, pagkukwestiyon ito, mukha namang malaki kaya nga may discrimination pa din. Ano ba, Senator JB? Hindi ka kasi mahirap. Ngayon, Senator JB, isa lang masasabi ko, kung gusto mo ng boto at alam mo na hindi ka na nanalo noon dahil kinanti mo ang mga riders, kinanti nyo ni Senator Dick Gordon, ngayon subukan nyo ulit. Huwag nyo natin paligoy-ligoyin pa, excited ko yung pokpokin na maging batas yan. O sige, tayin natin. Pero matutuwa ako pag hindi magawa na implementing rules and regulation niya. Kasi patay pa rin yung batas na yan. Magiging patay lang yan katulad ng 11235. Wala excited kayong pokpokin Hindi na nga magawa ng IRR ng LTO yan Pinukpok nyo pa. Magiging tingin nyo lang yung totoong usapan. Mawala na kaya yung kriminalidad pag nagkaroon ng batas na yan. Tapos kung ano yung pulis natin, ganun pa, kung yung pulis natin ganun pa rin, papatamad-tamad pa din. Tingin nyo may implement yung batas na yan. Baka mamaya may isipan lang, uy pre, uli tayo kasi may kulong yung real talk lang tayo dito. Alam namin ang kalakaran. Alam namin ang kalakaran. Kaya yan, dun sa mga may pera at may connection, madali lang yan. Pero para dun sa mga kakatulad naming mga pobre na gusto lang magtrabaho ng marangal at lumalaban ng pata sa buhay, kami ho ang number 1 na affected dyan. Paano, Senator JB? Doon ka na lang kumuha ng boto sa kapwa mo elitista at mayaman. Obvious naman sa mga post mo At saka, dapat dito, kasi criticism lang naman to public servant ka, natural, papansinin ka namin di kung ayaw mo napapansin ka, di umalis ka na lang dyan. Diba? Pero totoo naman, lahat na sinasabi ko totoo dito, may resibo. Sabihin mo kung nagsisinungaling ako, alam ng taong bayan niya kung sino ho sa atin ang merong talagang puso para sa kapwa natin Pilipino. Ako, proud ako na hindi ako mayaman. Proud ako na ganito lang yung trabaho ko. Pero hindi ako magiging proud pag tinapakan mo na yung trabaho ko. Kayo kasi mga mayayaman at elitista, hindi nyo alam kung ano yung sistema na nangyayari sa baba. Ang akala nyo pag gumawa kayo ng ganitong batas, iuunlad na ang bayan natin. Hindi. Mas lalo nyo pinahihirapan yung may liit. Kaya ako kasi, Senator JB, kumuha ka ng boto sa kapwa mo elitista kasi wala kang makukuha sa aming boto. Doon ka, baka sakali, mabot yung mga elitista ng 2 million, pwede na yun. Maraming salamat po.